So today is Thursday. Dahil Thursday ngayon, papunta tayo ngayon sa competition. Alam niyo ba kung bakit ako kinakabahan ngayon? Kasi mga Englishero na naman yung makakausap natin dito, guys. Mauubusan na naman tayo ng English dito, boss. Yes or no na lang pag di na kaya, boss. No? Cool, bro. Cool. What's up, bro? What's up, guys? So 9 days out going to WNBF Singapore, and punta kami doon kasama si Argon, si Pons na magko-compete sa men's physique, and si Pons magta-try din to compete for bodybuilding. Samahan nyo kami, mag-workout kami ngayong araw na to. So last workout bago mag-proceed ng peak week. Exciting kasi first time namin pumunta or makita yung competition sa Singapore, kung gaano sila katindi doon. So makikita din talaga natin kasi last year, di ba, ang ganda ng mga athletes nila doon. Nag-overall na naka-yellow yung board shorts. Memorize mo pa yung bird shorts. Maganda siya eh. Ganon. Pag maganda kasi talaga, ang isang tao, tumatatak sa tao. Maaalala mo talaga siya. Samahan nyo kami. So, last workout for the week. And then peak week na at mag-aasikaso ng mga kailangan for next week. Peak week. Dahil Thursday pa lang, lilipad na kami papuntang Singapore para may buffer para makapag-settle in ng mga kailangan. Hindi naman tayo nasa bahay lang din kamukha dito sa Pilipinas, di ba? So, syempre mag-a-adjust ka sa kakainin mo. Bibili ka, syempre magluluto ka din, di ba? So, maghahanap ka ng mga pinaka-fit na pwede mong ipasok para sa peak week. Yun guys, ito pala. Sana makalusot si Argon. Kasi pag nag-polygraph siya dito at lumusot siya, pwede siya mag-compete this year. May kararatnan ang kanyang prep at may showcase niya yung pinaghirapan niya. Kasi ang ganda ng kondisyon niya ngayon, ang lalim niya ngayon. Sobrang layo dun sa pinakaunang prep namin or kahit dun sa INBA. Mas nagutom yung bata na pagandahin palalo yung physique niya. Baka yun yung reason, no? Sabi niya siguro, hindi pa sobrang lupit eh, palupitin mo muna. Ngayon, malapit na siya, ready na siya, no? Malay mo, yun pala yung storya nun. Tindi nun, boy. So yun, nag-uusap kasi kami ni Sharon. Ano kaya mangyayari sa weekend? Magpo-pro ka na ba? Or what? Kasi nanonood siya ng mga stories ng mga kumakain na athletes ngayon. Kasi nga, tapos na yung show nila. And then sabi niya, hindi daw siya kakain ng croissant ng hindi siya nagpo-pro. Yun daw yung deal niya sa sarili niya. At the same time, hanggat di siya nagpo-pro, mas lalo niyang papahirapan yung sarili niya. Kakain lang tayo pag deserve na natin. Yan. Kasi mga ibang athletes nakikita ko after ng isang show, nag-pick sila. Meron pa silang next show. Ang nangyayari, daming extra calories. Meron pang mga next show. Imbis na i-manage mo yung bagay na yun ng maayos para mas gumanda at mas hindi ka mahirapan mag-adjust sa diet mo. Diba? Balik ka agad dun. I mean, I get it. Maybe it's for their like mental health Oh, na. gets. Okay, namimiss ko na siya sobra. Okay. Pero wait, sabi mo mental health. Paano yung mental health naman nila pag natalo sila? Yeah, ang Diba? problema kasi doon ng kalaban mo, no? After show, kumain ka. Ang hirap niyang i-resist sa mga susunod na araw na, baka pwede pa kasi. Masak naman na. Hanggang sa nagiging soft ka na nagiging soft, pumapangat ka na ng pumapangit. Kaya dapat yung mga ganung bagay, inaayos nyo yun. Well, that's just like for me. Kasi gusto ko lang na mas pahirapan yung sarili ko. Kasi nga, again, May goal it's siya. like a reward kasi na after show mo, tas kakain ka. Well, for me, yun yung deal ko na hanggat di ko siya nakukuha, di ko bibigyan ng reward yung sarili. Kasi hindi mo pa deserve. Oo. Kukunin mo yung reward pag deserve mo na. Pag-deserve ko na. Which is, pag nakuha ko na yung pro card ko. Ngayon, kung ngayong taon di ko makuha, Bawi next year. hindi ako kain ng croissant. So, gets nyo na. Kahit kami ngayon, wala naman tayong assurance kung sino yung mga lalaro doon. Good luck na lang, galingan na lang talaga. Oo, kasi ganito yan eh. Okay, for you, malaki yung in-improve mo since nung bulk mo or yung last prep mo. That's a win for you na. Hindi naman porque maganda yung kinalabasan mo ngayon, ibig sabihin mananalo ka na. Kasi, di mo naman alam ano ba yung katawan din ng mga nakalaro mo, di ba? So, ayun, kahit maganda ka, yes, maganda ka, depende pa rin kung sino makakalaro. Tama, yun lang. At bubuhat muna ulit kami dahil peak week na. Hi vlog! Welcome to my guys! Workout na tayo mga boss. Athlete. Hey guys, ako nga pala si Shara Pacheco and welcome to my peak week.
Dami kong energy, di ba? Kasi, deload lang tayo, guys. Tapos, napakain ako ni Popoy. Guys, sa vlog na to, sasama ko kayo kung anong ginagawa ko. Shoulder press tayo. Lock in, gotta stay locked in, goggins. Gotta ball out like Robin. Straight to the top, I'm all in. Ordinary's like a toxin. I don't wanna be like Robin. I just wanna leave no option. Fuck caution, I ain't gonna be common. I got the confidence, like I'm on this shit, like I'm the baddest bitch in the club. I'm here for dominance, I'm being honest, that's what I want. I'll never give up, I want the whole place sold out. My name in every mouth. You know I'm after this shit till the world say my motherfucking name. Guys, kapag nakita nyo tong sign na ito, anong pagkaka-interpret nyo? Or paano nyo i-explain yan? Let me know in the comment section below. What's up guys? So today is Thursday. Dahil Thursday ngayon, papunta tayo ngayon sa competition. So punta tayo sa Singapore kasi magko-compete na ulit si Shara. And ang interesting dito sa Singapore na to, yung mga athletes tayong kasama. Pero hindi natin sila kasama ngayon sa flight, pero abangan nyo mamaya pag nag-workout tayo. Pagdating natin dun mamaya, kasama natin sila mamaya mag-workout. Pag ikaw nalaglag dyan, tatawanan talaga kita. Sige, gogo ka. Sige. Ang kakaland lang natin ng Singapore. And the thing is, 2 p.m. na pero wala pa kaming second meal. Although, norms lang. Pero maaga kasi tayo nag-breakfast. Hi guys, we're here na sa Singapore. Ngayon, pinifigure out namin anong sasakyan namin papunta sa hotel. Asan yung parang falls. Okay guys, nakapag-decide na kami ni Bossing. Ano gawin natin? Kakain daw kami. Tapos syempre mag-withdraw kami kasi wala kaming pera. Tapos yun muna. Gusto na mag-Hainanese chicken ni Bossing ko. Yay! Hi, excuse me. Is this the free shuttle bus going to Terminal 1? You have to go to level 1. Oh, level 1. Restaurant buses. Here only broke. Ah, okay. Thank you. Oh, level 1 daw. Bobo naman kasi nasa level 2 tayo, boss. Tignan natin yung pinaka-famous na spot nila dito sa airport nila. Let's go! So local gaming tayo dito mga boss dahil hindi pa rin kumakain. Oo, makain, boss. Ilang oras na yan. 5:38 na, hindi pa rin siya kumakain boss. Yan na nga guys, naghahanap na siya ng chicken breast dahil ayaw niya pa mag-grocery dahil gutom na siya. Kaya nakakatamad eh. Kung may Diba? option naman, so why not, diba? Just di na ako magluluto. Na mag-iisip at saka makapag-final workout na tayo, di ba? Bakit hindi dumadagdag yung surgery? So that's 700 Eh, entry. meron na akong 700, may 714 na yon. So, okay na ako nun. Tanghali na at hindi pa kami nagbe-breakfast. Bumawi kami ng tulog namin noong day 1 dahil napagod kami sa biyahe at kakahanap kung saan kami pwedeng pumunta. Hanap kami ng pwedeng puntahan. Kain So punta kami. kami sa Maxwell at kakain kami ng Hainanese. Ikaw lang. Ako lang pala, hindi kasama si Shara. Oo, ito na pala yun. Ito yung sinasabi nilang Maxwell. At ito yung sikat dito na yung mga local food nila. Hahanapan na ako ng Hainanese. Siyempre dapat natin ma-experience itong mga bagay na ganito. Masarap daw eh. Eh, ang luwag-luwag ng calories ko ngayon. Diba? Shara, I think this one. Sarap po. No? Hindi na tayo sa Tian-Tian kasi napakahaba ng pila. Dito na lang tayo sa kakulay ng brand nila. Subukan natin timbangin tong Hainanese. Tignan natin kung legit ba talaga siyang solid, boss. Ang ginagawa ko usually pag nititimbang ako, pagkatimbang, lag ko na agad dito. Tapos balikan ko na lang mamaya, tapos ibabawas ko yung skin at saka yung bone. Ito yung tinatawag na disiplina na hindi lahat kayang gawin at hindi lahat may idea kung paano gawin. Pero kung may ganito ang skill, advantage yun na kahit nasaan ka, kaya mong gawin or responsible ka sa kakainin mo. Totoo lang, kahit off-season, ganito kami kumain. Nagbibilang talaga. Kumbaga, yun yung way of life talaga namin. Yun, share ko lang din sa inyo na hindi man maging perfect tong pagbibilang ko ito. Nasa bakasyon ako. Pero at least, di ba? Still have the numbers. At the same time, given na mataas yung steps or activity namin dito kasi punta dito, punta doon, hanap dito, hanap doon. So, isang way to. I mean, tawag doon? Hindi. Additional Hindi, parang i-equal mo siya. Anong word yun? So yun guys, nalaman ko na kung anong tawag doon. So kung paano may offset yun. Tama? Offset, di ba? Offsetting. So dahil, eto nga, sabi ko nga, hindi super exact yung magiging pagtatrack ko. Kasi syempre kung paano nila i-prepare or what. Pero dahil
may timbangan ako, may fitness pala ako. Pwede ako mag-overestimate ng mga logs ko. At the same time, may sobra-sobra akong steps. Offset ko na lang siya. So yun guys, pag naka-prep kayo, wag niyong gagawin yun. Not good. Sadyan naka-off season lang ako. So si Shara, pag naka-prep, pag hindi talaga kayang i-track na maayos or wala talagang nutrition value, X na agad. Ito kasi sana yung rice na bibilin ko para kay Shara kasi kailangan niya ng rice. And may chicken breast na siya. Chicken breast from 7-Eleven. Kasi yun yung pinakamadaling i-track eh. May sodium na siya doon sa content ng chicken breast. Kaso wala siyang rice. Binigyan ako ng rice. Nag-take out ako ng extra rice. Kaso may chicken broth. So hindi niya kinain yung rice na meron nun. May chicken broth kasi hindi niya mabibilang na maayos. Baka mamaya may extra calories. Ano yung sodium nun? 2 days out na lang. Ngayon ka pa ba nga bibitaw? Kakain muna ako. What's up guys? Today is Saturday and ngayon yung check-in day nila Shara. So ngayon na rin gagawin yung first coating nila or yung base coat and mamaya makikita nyo kung sino sila. Sobrang exciting nito kasi may bagong storyang mangyayari. May bagong storyang malupit na mangyayari pa lang. Diba? Stay tuned guys. So 7 minutes walk lang tayo going to Creta. So actually first time namin mag-compete dito sa Singapore and I know madaming malupit at madaming mga dayo din na pupunta sa competition na to. Kaya exciting kasi new challenge, di ba? New challenge at the same time reason to level up yourself again. Kasi syempre pag na-challenge ka dito sa mga makakalaban mo dito, Gusto mo galingan mo na naman kasi hindi pala enough parang gano'n. so tinry namin lumabas ng bansa ulit ngayon para subukan or makita kung ano ba yung meron din sila dito sa Singapore. Lahat ng mga athletes na lalaro sa weekend or sa Sunday, tomorrow, ay malayo na yung mga package nila sa WNBF-PH. Pero syempre, di ba, gusto naman nagila natin, sabi nga natin, is yung best para sa mga sarili natin. Kaya, Ayaw mo lumalabas ka na lang ng pare-pare. oo. So, Yes, pick mo na yun within this. season. Oo. So, pag nag-pick ka na, pick ka na. Yun na, di ba? Kaya, kung halimbawa, nag-show ka, tapos after ng show na ginawa mo, hindi ka na nag-i-improve, baka it's time na, di ba? Time na off-season. Off-season mo na, huwag mo na ipilit. Kasi unang-una, sayang yung panahon, yung effort, yung pera. Di ba? Na ini-spend mo. Tsaka yung mga sinasacrifice mong mga bagay every single day, di ba? Napakalaking bagay nun. Kaya, alam mo dapat i-assess yung sarili mo kung nasan ka lagi. Yan yung importance ng coach. Kasi yung coach, hindi niya dapat kayo sinusugarcoat kung kailangan. Kailangan nyo mag-off na kayo. Kung kaya pa i-pick nyo pa. Yan yung ginagawa ng coach. Pero kung di nagagawa ng coach ng maayos yan, mag-isip-isip na kayo. Pero sa ngayon kasi, yun nga, sabi ko nga, mas maganda na sila sa PH. 4 weeks kaming nag-adjust and then, ang kinalabasan naman lahat nila is maganda sila. Bahala na sa placing. Di mo naman lagi hawak yan. Ang hawak mo lang lagi, in control ka, is yung pagte-training mo, pagda-diet mo ng maayos sa araw-araw, yung recovery mo, yun lang yung hawak mo lagi. Kung sino man yung makakalaban mo, hindi mo na hawak yun. Na-excite ako. Kasi malulupit na naman yung mga athlete dito. Alam niyo ba kung bakit ako kinakabahan ngayon? Kasi mga Englishero na naman yung makakausap natin dito, guys. Mauubusan na naman tayo ng English dito, boss. Yes or no na lang pag di na kaya, boss. No? Cool, bro. Cool. Dito na tayo, guys. So yun na nga guys, today is Sunday and ngayon ang show day nila siya. So actually nandun na si Shara, nauna na siya, pinauna ko na siya dahil meron pa siyang tanning and meron pa siyang makeup. So medyo matagal kasi yun, kakain ng oras kaya nag-breakfast muna at saka ginawa ko muna mga daily routine. So 7 minutes walk lang naman kasi going to the venue and mag-i-start ang show ng 10 o'clock. Actually, 9:59 pa lang naman. New sets of athletes na naman yung makikita natin ngayon. Lalo na, ang daming mga Indian athlete na nagko-compete pala talaga dito. Ngayon ko lang din napansin na sobrang daming Indians na nandito sa Singapore. Kaya din siguro, mataas din yung numbers ng mga athletes na nagko-compete dito sa WNBA or sa bodybuilding. Let's go. I can see my future
future and it's looking bright. Not used to the light, I was born at night, but I'm used to a fight, not a new sight. Left, right, hair, body, roll the dice. No regrets when I finally leave. I'll finally be the final, be a better me. My destiny is to invest in me, a quest to be the best. Yeah, I let you free from a world that's been feeling so wounded. I got dreams and they feel so lucid. I got dreams that they think are stupid. It's alright, sit back cause I do this. I don't take this life for granted, my mind's expanding. It's time for a fight, command of the war. I want more, yeah, I said I want more. Took a life full of hooks, time to even the score. Life left, so I gotta make it count. Two bloody ends, the call just to get it now. Three more doubts in my head, try to tear me down. But I won't let it show. Feelings getting me alone through the struggle now. 5 toes tangled off the edge, don't look down. 6 feet deep, what will I leave when I'm underground? I don't know. Let's go, watch me go. Take a deep breath in, can you feel that? That's 1 in a billion, wait, 1 in a trillion. A life has been given, a life is worth living. I don't wanna miss it, I'll get up and get it. Cause I got a vision, I got ambitions. I've got the energy, I'm on a mission. Passion and purpose, they light the ignition. I made a decision, so listen up. I'm here to take a stance. You cannot keep me down, take it from underground. I'm here to take a chance, never down for the count. I'll go another round. What's up, SG? Ngayon ay pauwi na kami. Yan o. Monday morning, rest day kami ngayon. Rest day Kasi kailangan mag-recover at saka mag-reflect sa mga nangyari ng weekend. Active rest muna tayo. Active kasi rest muna. mamaya pa tayo. Yun guys, doon na natatapos yung WNBF Singapore and congratulations sa mga athletes natin. Kay Argo na nag-gold, kay Fons na nag-gold din sa bodybuilding na hindi naman ina-expect talaga, sinubukan niya lang, di ba? Tapos, nag-gold siya sa open category sa under 65 kilos. And kay Shara, sa open short bikini, nag-top 2 siya. Masasabi ko lang na wow! Sobrang solid Sobrang nung wow ng WNBF WNBF Singapore. Yung experience talaga na makapunta ka doon, makita mo kung gaano ka-organize lahat, yung mga sponsors nila. Tsaka kung paano yung from registration hanggang sa sobrang Organized, ayos. diba? Parang meron kang card na ganun, tas parang meron kang stage by stage na tatatakan nila yun kung tapos ka na ba or hindi ka pa tapos doon. Tapos yung All-Star Meet, di ba? Ang daming pros doon na pumunta, na na-invite. Which is isa din tayo doon and then si Sarah. And also si Grant. Si Grant din. Na nandun for Philippines, di ba? Nakakatuwa. Iba siya sa Philippines, di ba? Sa Philippines kasi nandito yung mga teams mo, ganon. Merong tumutulong sa'yo para asikasuhin yung mga athletes mo. Ngayon, syempre, halos ng mga nandun sa likod is mga athletes mo lang and ikaw. And then, andyan si Sarah and si Justin. Pero, hindi sila makapasok sa backstage kasi medyo may nagbabantay, diba, street. And talagang, limited lang kasi talaga yung makakapasok doon. As in for the athletes lang at saka yung mga ibang event organizers. So, ito yung question ko sa'yo ngayon. As a coach, kamusta ka doon sa backstage na mag-isa mo lang? Actually, okay naman. Hindi ka mai-stress na hahanapin mo yung athlete mo. Kasi Madali nandun lang siya. Nandun lang sila. Tapos, sila mismo tinatawag nila yung mga numbers. Ang dami nila doon eh. So, tinatawag yung mga numbers pag malapit ka na, may idea ka na. Pag may coach pass ka, nandoon ka sa likod, narinig na yung number. Kahit 2 categories pa lang or 3, tinatawag na, pinapaline up na doon. So may time ka para mag-pump, di ba? So dahil doon, pag may coach pass ka, advantage agad na, tara, time na para mag-prepare dito ka na lang, mag-pump ka na lang, babantayan na lang kita dito, ganun. Napakalaking bagay nun, di ba? Lalo na kung talagang competitive kayong team, di ba? Kasi napakalaking bagay na matimingan mo na maayos yun hanggang sa makasampa ka. As a coach na mag-isa ako doon, sobrang solid na experience din. Tapos at the same time, may TV dun sa backstage. Ay, totoo. Alam mo, na-realize ko lang na merong TV nung tapos na ako. Yun. Malaking bagay din yun. Nakikita mo din agad na pagkatapos ng first lineup, may kailangan i-adjust sa kanya. Hindi yung katulad ng ibang shows na pag nasa backstage ka, hindi mo nakita anong nangyayari sa harap. tama.
hindi mo nakikita clearly na may kailangan i-adjust agad sa ganito. Oo. Para next sampa, may gaganda pa pala. Yung pa lang na nandun ka mismo na napapanood mo. Kumbaga sa round 2 mo na mayroon pa ulit na comparison round, Maasabihan mo na siya sasabihin anong mo agad. kailangan Or may niya iba pa siyang i-adjust. category, di ba? Oo. Ma-adjust nyo pa. Yun, basta sa akin, para sa akin, wow, overall. Sana ma-adapt din ng Philippines yun one day, di ba? Oo. Pero I think Nangyayari na Philippines is nagle-level up na siya. Oo. Kumbaga, Yeah. kailangan lang magtulungan pa talaga, di ba? It's there na eh. Kumbaga, dapat maging iisa pa rin tayo Mm-mm. para mas maging solid talaga. Ako, I wanted to share lang din. Wow, dalawang POV kasi yun sa akin eh. Mm. First is as a jowa, then second is as an athlete. Mm. Ako kasi, as a jowa, mostly, kada show days yan, lagi ako nandyan kay Poy para like back-upan siya sa kung mga anong bagay man, kung meron siya mga kailangan, ganon. So, alam mo yung pinaka-worry ko nun, nung show days, like, may baon kaya tong pagkain or kumain kaya siya? Kasi usually kapag show days, sa sobrang busy niya, nalilimutan niyang kumain. Oo. Kaya minsan, nangyayari after the show, habol ako ng mako. Oo. So, yun yung first worry ko sa'yo. Though alam ko nakaka-breakfast lang nun. Pero ilang hours na rin kasi yung nakalipas after nung breakfast natin. Tapos second, most of the time, kapag ka mga show days na ganyan, ako yung nagbe-video para sa kanya. Sabi ko, wala niyan clips to kasi walang magbe-video para sa kanya. Kaya yun, after nung Buti na lang, nandun si na Justin at saka si Sam. kumukuha din sila ng clips, di ba? So yun, kaya after nun talagang visa ko agad para meron akong maano kay Poy. And good thing, meron din ako access sa backstage kasi nga athlete, di ba? So napupuntahan ko sila doon. Tapos as an athlete naman, well, masaya talaga yung dun sa likod. Tapos other than... Dali lang, share ko lang din. Kaya na-hit ko yung macros ko pag doon sa SG dahil sa mga freebies nila. Ayun nga yung Yun. sasabihin ko. Yun. Alam mo yung Sobrang daming freebies nila, protein bars, oat milk, di ba? Oo. Dahil doon, nahihit mo Yun na. nga yung sasabihin ko na susunod. Parang sulit yung bayad mo na 30,000 kasi ang dami mo makukuha. Yun, meron ka outside, meron ka mga, ang dami nating bars na ganun. Tapos mga free taste sa kung ano-ano, ganyan. Tapos minsan pupunta ka sa booth nila, a-ask mo, like, halimbawa, VVIP kayo, di ba? Tapos kami athlete. You can just ask them na, hey, do I get a freebie for this? Parang ganon. Yeah, just do this, and that, then you'll get a freebie. Kaya, solid, di ba? Ayun, sobrang saya. Kaya looking forward din ako sa mga susunod pa na shows. Oo. Kasi for sure, mas, Paganda ng paganda eh. oo. Diba? So next namin is guys, supportahan nyo pa rin sana kami. WMBF Taiwan, October 3 and 4. Ganun pa rin. So meron tayong 3 athletes na magko-compete doon. So si Shara, isa na siya doon, and bangan natin See sino pa again, yung next guys. na. So hindi titigil daw si Shara hanggat di niya nakukuha. Yeah. Yun. Kaya mas gagalingan pa natin, di ba? Kasi ginagalingan din talaga ng mga kalaban. Talagang maganda. As in, accepted lahat ng mga tawag kasi talagang solid, di ba? Yun lang yung masasabi ko, yung quality of athletes is wow. Ang hirap sa amateur, sobra. Tama. Kumbaga wild talaga. Yun lang masasabi namin, and yun, don't forget to like, comment, and share, and see you in the next one.